Ibinunyag ang anomalyang ginagawa ng gobernador ng Bulacan ng isang kilalang publisher. Isang mamamahayag at publisher ng pinakamatandang Malolos-based weekly na si Orlan Mauricio ang nagsampa ng kasong graft and corruption laban kay Bulacan Governor Daniel Fernando at sa kanyang vice-gobernador dahil sa pagpapatupad ng illegal tax ordinance na nagpapataas ng real property tax sa 20 bayan ng lalawigan. Kung hindi ko po nakuha itong dyaryon to, wala tayong kaso. Ito po hulog ng langit eh. Nung habang ginagawa ko po itong dokumento na to, ang problema ko, proof. Wala po akong proof na may dyaryo eh. Parang may hulog ng langit na nag-volunteer. Nagbigay sa akin itong dyaryo, kaya nabuo itong kaso. Ito, yung pinasang tax ordinance ng Sangguniang Panlalawigan na pinatutupad ngayon sa buong 20 bayan ng Bulacan. Dito, sinabi ni Mauricio na nilalabag ni Fernando ang batas na nagre-regulate sa publishing ng mga ordinansa sa probinsya kahit noon siya pa ang vice-gobernador ng lalawigan mula noong 2011. Ang isa pa pong sister rito, itong tax ordinance na to, illegal po ito dahil walang public hearing Yun, good. Wala pong public hearing. Nagpasa kayo ng ordinansa, walang public. Isipin nyo, sa San Mateo Rizal, pero nagpapublish sa Bulacan. Bawal po sa batas yan. Bawal na bawal po yan. Vice Governor pa po siya. Ito na po yung favored newspaper niya. Dito na sila, ginawa na nilang gatasan to Kaya nga po, 2011 pa, tinawag ko na yung pansin niya. 2011, 2013, 2015, 2019. Hindi ko po tinatantanan yan. Ayan po, lahat. Andyan yung sulat ko. Dokumentado. Ayon pa kay Mauricio, itong si Governor Fernando ay lihim na nagbibigay ng mga kontrata sa publication sa kanyang malapit na kaibigan na media. Ito pong tong dyaryo na illegal na to, ang sa batas po, nakabase po ito sa San Mateo Rizal. Isipin nyo, sa San Mateo Rizal, pero nagpapublish sa Bulacan. Malapit po ito kay Mel Di Maano, yung special assistant ni Governor. Tinawag ni Mauricio ang Central Chronicle ay isang fly-by-night na pahayagan. Oo, Vice Governor pa, yan ang bread and butter niya. Pinagkakakitaan na nila yan. Dagdag pa ni Mauricio, blacklist din ng lungsod ng Malolos sa isang back resolution noong September 30, 2022 na pinalawig ang pagbabawal ng publishing ng tax ordinance ng Bulacan hanggang September 30, 2023. Pinagbigay alam ko na sa ating provincial government na blacklisted na ito 2022 pa. Completely inignore po nila to, hindi nila binigyan ng pansin, hindi nila sinagot yung sulat ko. At makatapos ang isang taon, ginamit pa rin nila itong dyaryong ito para i-publish yung controversial na tax ordinance. Ito po yung tax ordinance. Wala pong halong daya yan. Ito po yung tax ordinance. Ako, si Alfredo Patriarca, nagbabalita para sa Road News.